Maayong udto-sugbog sa mga maabtan ng among pagsibya. Biyernes karon pitsa 25 sa Oktubre tuig 2013. Kini sa Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nag-unang balita. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita, gipa-cancel sa Department of Justice ang mga pasaporte nila ni Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada ug Ramon Revilla Jr. 34 ka mga balay na ugdaw sa sunog sa Davao City. Niabot na sa 200 ka mga tawo ang namatay sa linog. Sikat nga Lubok River Cruise ni balik na sa operasyon ug nagsugod na pagdawat og mga bisita. Penitential walk ipahigayon ugma alang sa mga bulanon. Miselebrar ang Loud Bastard Incorporated sa ilang unang anibersaryo kauban ang mga bata sa sistemang Pilipino. Sa showbiz, ipahigayon na karong adlaw ang Sagip Bohol fundraising concert sa Bohol. Sa sports, Coach Freddie Roach gipatuman ang closed-door training ni Manny Pacquiao. Musunod ang mga headlines sa Sunstar Newspapers karong adlaw. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Gimanduan ni Justice Secretary Leila De Lima ang Department of Foreign Affairs gahapon nga ipa-cancel ang mga pasaporte sa 37 ka mga tawo nga nalambigit sa pork barrel scam. Nag-una sa listahan ang mga pangalan nila ni Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada ug Ramon Bong Revilla Jr. Apil sab sa listahan ang mga ngalan nila ni Gigi Reyes, kinsa kanhi Chief of Staff ni Enrile, Ruby Tuazon kanhi staff ni Estrada, former Agusan del Sur Representative Rodolfo Plaza ug former Technology Resource Center Director General Antonio Ortiz. Butyag ni De Lima nga nakasulat sa Article 3, Section 6 sa Philippine Constitution nga adunay katungod ang gobyerno sa pagpaubos sa katungod sa usa ka tawo nga molarga samtang nalembigit pa kini og kaso. Dugang niya nga kung mapapriso ang mga plunderers, makatabang kini sa pagdugang sa pagsalig sa katawhan sa justice system sa nasod. Apan nagkanayon si DFA spokesperson Raul Hernandez nga wala pa sila kadawat og sulat gikan ni De Lima ug matud niya nga una pa nila sugdan ang lakang kung moabot na kini. Nikabat sa 34 ka mga balay ang naugdaw sa duha ka oras nga sunog didto sa Barangay 12B Poblacion, siyudad sa Davao kagahapon. 80 ka mga pamilya ang naapektuhan sa mga sunog samtang 10 ka mga residente. Butyag ni Bangoy Fire Station Fire Investigator Ramil Giliado nga electrical short circuit ang hinungdan sa sunog gikan sa balay ni Kapitan Nelia Tumaba nga gihimong boarding house. Naatiman rasab dayon ang mga biktima sa mga niresponding paramedics. Padayon paghihapong gisuta ang danyos sa maong sunog. Nisaka na sa 201 ka mga tawo ang natala nga namatay human niigo ang magnitude 7.2 nga linog sa Bohol sa niaging semana. Sa listahan sa NDRRM,
ganinang asay butag ang patay sa Sugbo, City 87 sa Bohol ug usa sa Siquijor. 720 o 720 ang samdan sa Iloilo, Cebu, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental. Samtang padayon gihapong missing ang napo ka mga tawo sa Bohol nga naggikan sa Antiquera, Clarin, Loon, Sagbayan ug Inabanga. Matod sa NDRRMC nga kapin sa 600,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa linog sa kapin sa 1,000 nga mga barangay sa 6 ka probinsya. 82,106 ka mga tao ang kasamtangang nagpuyo karon sa 151 ka evacuation centers. Mga higala asaw karong adlaw naka-record ang PHIVOLCS og 202,719 ka aftershocks. Samtang sa mga ganahan mo paambit sa ilang tabang, mamahimo mong muduo sa mga drop-by areas nga makita sa inyong screen. Bisan pa man sa kalamidad nga nasinati karon sa Bohol, niabli na og balik ang sikat nga Lubok River Cruise kagahapon. Maton ni DOT Central Visayas Director Rowena Montisilio nga nasuspenso ang operasyon sa Lubok River Cruise tungod kay niagi kini og structural evaluation. Sigo ni Lubok Mayor Ellen Alaba, magsilbing welcome development ang reopening sa mga tawo sa Lubok. Butyag sa mayor nga moabot sa 1,000 inadlaw nga bisita sa maong cruise. Ang sikat nga cruise adunay 4 ka operators og 21 ka floating restaurants nga maka-accommodate og 45 ka mga bisita. Ipahigayon ugma ang penitential walk ug hugot nga pag-ampo sa kahitasan aron mabalik na sa normal ang pagpuyo sa mga apektado sa linog, ilabi na sa Bohol. Panguluhan ang event sa Human Life International ug Council of Marian Devotion. Pagsab ni Cebu Archbishop Jose Palma ang tanang parokya sa pagsalmot niining pahinungod alang sa mga bulanon. Magsugod ang penitential walk sa alas 3 sa hapon ugma Sabado nga manuka sa Osmeña Boulevard paingon sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño. Mamusalmot nga kung mahimo, magtsinelas lang ug ipadaplin ang mga mahalong butang agig pakitag simpatya sa mga kaigsuunan nato sa Bohol. Subay sa first anniversary sa Loud Bastard Incorporated, nanghatag ang kumpanya og 54 ka recorders sa mga bata sa sistemang Pilipino didto sa SOS Children's Village sa Talamban dinhi sa Sugbo niadtong Miyerkules. Ang Loud Bastard usa ka Cebu-based company nga tighimo og mga mobile phone accessories gamit ang mga indigenous materials sama sa bamboo ug uban pa. Gigama ilang mga produkto dinhi mismo sa Sugbo. O ilang mga trabahante, mga talented o skilled lang naman nga mga Sugboanong artisans. Aduna sila'y nagkalain-laing bamboo-made collection nga available sab sa US o European countries. Ang Sistemang Pilipino usa ka non-profit organization nga naghatag og free music lessons sa mga bata, lakip na sa mga dili maka-afford og music instruments. Ang partnership sa Loud Bastard Incorporated og Sistemang Pilipino sugod lang sa daghan pang umaabot nga mga music opportunities sa mga batang Sugboanon. SOS in the community as an alternative care to children who could no longer live with their parents, and for those children who are at risk of breaking up their families, we provide an alternative venue to have this celebration happen. For our children, this is their way also of developing their talents. With a partnership also with Loud Bastards, we'll be receiving more support in terms of instruments, and we're just so happy that we are part of this all. So to all of you, welcome to SOS Children's Village Cebu, and again to the
anniversary of Loud Bastards Incorporated. Thank you so much, and good evening. This company is all about spreading our love for music. That's why we've chosen to team up with Sistemang Pilipino so that we can do more in our mission. Ang ako mga parents good wala man sila di mo sila kay di mo sila hilig ng music good niya kanana ang kuan bitaw sila kanana ang confident ki sila ba nga kanana ang ako mo ilang himuon nga kanana ang kuan mahimo nga kanang love sa music ko malagi ko sa music good. We wanted a material that represented the Philippines. Bamboo was the best choice. This bamboo and rattan actually has a rattan look. So it has the craftsmanship is there. Each piece is unique. You know, the big part of this is being able to unite Cebu. It's not just innovation. Being able to unite Cebu and culture for Cebu. Thank you, Loud Bastard! Fly high into the sky. Together, you and I know one company will soar so high. Together, you and I. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Para sa atong traffic update karong adlaw atong paminawon si Sitom Officer Ivan De Los Santos. Sitong Guico De Los Santos Ivan sa mga Traffic Operation Management sa Sitong. Traffic update at this moment 11:33 sa Kabuntagon. Ang ato traffic situation diri sa may south sector from Bulacau to Imol. Ang ato traffic situation diri ay sa normal situation. General ang ato south sector is a normal situation, pero ang ato Panganiban Street until now is no entry pagyapon. Di pagyapon ta pagyan ang ato Panganiban Street. So kung moagi og Panganiban ari ta agi sa may 3 de Abril lahos dito sa may Piantil in Bacalso. So diri sa may central sector Minya Boulevard from Plaza going to Capitol, ato ang situation is normal traffic situation. So ang ato Santo Niño karon is close gyapon jago sa Lemos Minya Boulevard to P. Burgos Minya Boulevard. So there is a may carbon side at this moment ato ang traffic situation is from moderate to normal. And then sa may Iscarrio, ato ang traffic situation is moderate going to Gururdo, from Gururdo to Capitol. Moderate ang ato ang traffic situation. And then dito sa may north sector, gikan sa Talamban going to Cebu City is a moderate situation. So from Ayala going to Talamban, normal situation ang ato ang traffic karon diha. So sa pagkakaroon gikan sa La City ang to karong orasa aduna kitay napo kapo panagbangga damage to property. At this moment ang ato ang traffic situation in general is a normal situation. So salamat kayong tanan ug maayong buntag. Salamat Sir Ivan. Mga higala sa atong pagbalik ang balitang showbiz. Fly high into the sky.
Ipaigayo na karong gabi ang Sagip Bohol fundraising concert sa lalawigan sa Bohol. Ang maong konsyerto gipanguluhan nila ni actor Cesar Montano ug singer Noel Cabangon. Paghahimo ng event sa Teatrino Promenade sa Green Hills unyang alas 8 sa gabi. Apil sa concert ang mga showbiz personalities nga sila si Giselle Sanchez, Luke Mijares, Marco Sison, Leo Valdez, Nyoy Volante, apil usab si True Faith, Aiza Seguera, Lolita Carbon, Eli Buendia ug uban pa. Tingyo sa concert nga matabangan ang mga biktima sa linog sa Bohol. Alang sa mga buot mo paambit sa ilang donasyon o pledges, pwede mo makontak. Pwede ninyong i-contact ang Panaghoy Children Foundation Incorporated sa 0928-239-7523. Gikumpirmar ni Angel Locsin sa usa ka artikulo nga nigawa sa Philippine Journal nga tinuod nga nagbuwag na sila ni Phil Young husband. Gingong upat na kasimana karon gikan sa ilang breakup nga gihulagway nga malinawon og mutual decision. Wa mohatag og rason si Angel apan sa pangutana kung duna bay puruhan nga magbalik sila, ang tubag lang sa aktres bahala na. Mato ni Angel nga halos wa na siya time nga magkita o mag-istorya ni Phil tungod kay pareho silang busy. Si Phil busy sa ASCAS, samtang si Angel gawa sa Toda Max, magsugod na siya taping sa The Legal Wife sa ABS-CBN nga mag-premiere karong Lunes. Ug duna pa siya shooting ang horror suspense movie nila ni Bong Navarro. Para sa uban pang showbiz chika, bisitaha lang ang celebrity.sunster.com.ph o i-follow pod mi sa Twitter @SunsterShowbiz. Sa atong pagbalik, ang balitang sports. Fly high into the sky. Together, you and I. And no one company will soar so high. Together, you and I. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhot. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Gipatuman sugod gahapon ang closed-door training ni kani 8th Division World Champion Manny Pacquiao ubos sa mando ni Coach Freddie Roach. Matod ni Team Pacquiao advisor Michael Cons nga nagreklamo na si Roach sa nagkadaghang mga tao nga sulod gawa sa wildcard gym ni Manny sa General Santos City. Butyag ni Cons nga anaa na sila sa crucial phase sa pagpangandam ni Pacman alang sa away nila ni Brandon Rios sa Nobyembre 24. Dugang ni Cons nga gibawalan na sab nila ang ilang in-house cameraman nga mag-post og mga hulagway og videos ni Manny sa mga social networking sites samtang nag-training pa kini. Mudugay pa hangtod tulo ka semana si Pacquiao sa iyang training camp. Una molupad padulong sa Macau, China sa Nobyembre 18. Physical nga duwa mao'y atngan karong gabi sa panag-abot sa Sunmig Coffee Mixers ug Petron Blaze Boosters sa Do or Die Game 7 sa PBA Governors Cup sa Araneta Coliseum. Nagtuo ang Mixers nga nalangan man tuod ang ilang pagkabot sa mission human sila napildi sa Game 6. Apan ning higayuna, mipatigbabawan gyud nila ang ilang sister team. Ang kapildihan mao'y temporaryong naghikaw sa ikanapulo na unta nga titulo sa Sunmig Coffee sa PBA. Apan bisan pa niini, wa gyud mahutdi sa paglaom si Coach Tim Cone. Mibutyag si Sunmig point guard Mark Baroka nga ang ilang championship experience mao'y mulutaw niining duaa. Sanglit kini mao'y ilang ikatulo nga Game 7 sa finals sulod sa duha ka tuig. Magduwa ang duha ka team sa parehong adunay pipila ka mga players nga injured. Sa
Sa Sanmig, si forward Mark Pingris adunay injury sa walang tikod. Samtang ang playmaker sa Petron nga si Alex Cabagnot ang nagpaayosab sa iyang tuo nga tiil ug ingon man ang ilang import nga si Elijah Milsa adunay piang sa walang nga tikod. Mga Lotto bettors, wala paghihapoy swerteng mananaog sa Super Lotto 649 nga may premyo nga 16 milyones ka pesos ug sa Lotto 642 nga may premyo nga kapin sa 24 milyones ka pesos sa bula kagabi. Samtang bulahon na sab-unya ang Mega Lotto 645. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. O galang sa kahimtang sa panahon dinhi sa Central Visayas, atong paminawon si Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong buntag sa tanan kanihang local weather forecast karong adlaw Oktubre 25, 2013. Sa Cebu, Friday hangtod sa Saturday, makasinati ng katag na pagpanagom nito na sa Madagumon, nabanan sa mahinay nito sa kasarangang pag-uwan or panugdog kilat. Sunday hangtod sa Monday, makasinati ng Madagumon, inabanan sa mahinay nito sa kasarangan na pag-uwan o panugdog kilat. Tuesday, adunay katag na pagpanagom nito na sa Madagumon, inabanan sa pag-uwan o panugdog kilat. Sa Bohol, Friday hangtod sa Saturday, adunay katag na pagpanagom nito na sa Madagumon, inabanan sa mahinay nito sa kasarangang pag-uwan or panugdog kilat. Sunday, kasinati ng Madagumon, inabanan sa mahinay nito sa kasarangan o panagsang makusog na pag-uwan sa gabi or panugdog kilat. Monday hangtod sa Tuesday, kasinati ng Madagumon, inabanan sa mahinay nito sa kasarangang pag-uwan o panugdog kilat. Negros Oriental o Siquijor, Friday hangtod Saturday, makasinati ng Madagumon, inabanan sa mahinay nito sa kasarangang pag-uwan o panugdog kilat. Sunday, dunay katag na pagpanagom nito na sa Madagumon, inabanan sa mahinay nito sa kasarangang pag-uwan o panugdog kilat. Monday, makasinati ng Madagumon, inabanan sa mahinay nito sa kasarangan o panagsang makusog na pag-uwan o panugdog kilat. Tuesday, adunay katag na pagpanagom nito na sa Madagumon, inabanan sa pag-uwan or panugdog kilat. Dinhi lang sa Pag-asa Mactan, DOST, Jomar Eclarino. Salamat Sir Jomer. Mga higala, aduna na lang tay sa 61 kaadlaw sa dili pa magpasko. Ug mao kadto ang mga balita karong adlaw. Para sa dugang pang-update, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph ug i-follow pud mi sa among Twitter at Sunstar Online ug i-like pud mi sa among Facebook page Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw, Biyernes. Happy weekend! Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Webcast.